Akala nyo ba'y simpleng lakad lang ang gagawin natin ngayon? Abay, nagkakamali kayo. Ako si Kenneth, di ako cabinet, di rin automatic ang puwet. Mayaman ba ako? Maybe not yet. Matagal-tagal na rin tayong walang exercise nitong mga nagdaang araw. Kaya't ngayon nga'y samahan nyo akong pagurin at pangawitin tong 2 pa ako sa paglalakad dito sa Osaka. At take note ha, bawal lang elevator, escalator, incubator, calculator, vibrator, or kahit na ano pang may tour. Hagdanan at paglalakad lang. Pure leg power lang talaga ang bit-bit natin ngayon. At kahit papigtas pa tong sintas ng mga sapatos ko, ilalaban ko pa rin tong lakad ko na to. Pero syempre, mahirap lumaban sa digmaan kapag mismong pantog mo na ang kalaban. Kaya bago pa ako tuluyang sumuko, hinanap ko na agad ang pinakamalapit na CR. Pitcheck yarn. O siya, shut it up na nga natin tong phone ko nang makalabas na tayo. Kaso lang, agoy, sumara. IC card lang pala ang pwede dito. Nakot, patawarin nyo na di kasi nagbabasa ang person. Pagkalabas ko nga ng station ay meron nga ako nakitang escalator at hagdan. Abat kailangan pa bang i-memorize yan? Syempre maghahagdan tayo. Parang di ka naman nag-kinder niyan, uy. Abay, paano nga naman mapapagod tong mga paa natin kung mag-escalator lang din tayo, 'di ba? Kaya wag muna tayong magmadali sa mga pa-shortcut na yan. Saka ako na ipapaliwanag mamaya kung bakit puro hagdan ang pinili nating ruta ngayon. Sulitin muna natin tong leg day na to. Kasi ito ha, ironic man pakinggan pero yung building na yan na pupuntahan natin, wala talagang hagdanan dyan eh. Oo, as in wala. Meron man pero sa bandang tuktok na. Kaya habang may pagkakataon pa, gamitin natin tong mga baitang na to para gawing training ground natin. At bago nga ako makarating sa pupuntahan ko, nadaanan ko pa tong isang malaking green na teddy bear at grabe, wagas kung makabuka ka. Pero syempre, hindi pwedeng magtagal at may destination pa tayo at malayo pa ang lalakarin. Kaya tara't tuloy na ulit tayo. Kung chill si Teddy, ako naman mission mode pa rin. Nakot, sakto pat may nakita akong Uchimizo sa daan. Ito yung ginagamit ng mga hapon para palamigin yung daanan. Pero gusto kong gamitin eh. Bakit ba? Ang init kaya ng summer dito. Since nalamigan na nga ako, ayan nga, tuloy na tayo sa ating paglalakad. Medyo hingal na pero laban lang. Onti na lang naman at makakarating na rin tayo. At sana ngay wag munang magreklamo tong mga paa ko. Ayan nga, tatawid na tayo at mga ilang hakbang na lang ay nasa mismong destination na tayo. At ayan na nga, andito na nga tayo sa Umeda Sky Building. Medyo excited na nga ako niyan at parang gusto ko na agad umakyat sa itaas para makita yung view. Pero biglang kumalam yung tiyan ko at wala tayong no choice, kaya gumilid muna tayo saglit dito sa tabi at kainin natin yung binili ko sa konbini kanina. First, inom muna tayo nitong milk tea dahil medyo nag-dry na lalamunan ko kakalakad kanina. Then next na agad natin tong donut. Ang sarap nga nito at mabigat din sa tiyan, kaya sulit na to pambaon in case na magutuman ka sa daan. 5 piraso na din yung laman nito kaya di ka na rin mabibitin, no? Ayan nga't simutin na lang natin tong donut at milk tea para ready na tayo sa pag-akyat sa itaas. So paano ba yan? Naubos na natin. Ano pa nga bang susunod? E di aakyat na tayo. Sa totoo lang, habang papalapit ako sa entrance, napapangiti ako. Kanina kasi puro hagdan, puro pawis, puro reklamo sa init. Pero kita mo naman ngayon, eto na tayo, taharap sa isang escalator. Wala nang hihingalin. This time, hayaan na muna natin ang escalator ang magtrabaho para sa atin. Pero ayun na nga, may isang kapalpakan akong nagawa nung time na yan. Imbis na sundan ko yung guide sign papunta sa taas, abay sinundan ko tong magjowa sa unahan ko. Akala ko kasi pareho kami nang pupuntahan. Eh ayun, chill na chill pa ako nakasunod. Hanggang sa napansin ko, teka lang, bakit parang sinihan tong napuntahan namin? Kaya yun, bumalik ako sa 3rd floor. Grabe, natawa na lang ako sa sarili ko. Yung magjowa, sweet na sweet pa, samantalang ako mukhang batang naliligaw sa likod nila. Sheesh! Ayan nga, nandito na tayo sa entrance papunta sa Floating Garden Observatorio, mas kilala dito sa tawag na Kuchuteyen. May nakasulat nga rin sa pader dito na iba't ibang lingwahe. Nakot, pagkaliko ko, boom! Nagulat talaga ako, haba na pala ng pila. As in, hindi lang basta mahaba ah. Yung tipong parang pang roller coaster line sa theme park, ganun na ganun. Kanina pa naman todo build up na ako sa isip ko. Ready na ako sa floating garden moment, tapos puro likod ng mga tao yung bumungad sa akin. Pero habang nakapila ngayon, na-realize ko na part na din to ng experience. Yung anticipation, yung paghihintay, yung excitement na unti-unting tumataas habang papalapit ka sa dulo ng linya. Kaya ayan, steady lang muna tayo rito. Tsak pagdating sa taas, siguradong worth it lahat ng paghihintay na to. Napuno na nga agad yung unang nakababa na elevator, kaya sa kabila na lang tayo sasakay. At ayan, pagkabukas ngayon, hintayin na lang natin makababa yung mga pasahero. Wow! Jeep yarn! Ayan nga't pasakay na nga tayo, di ko
may paliwanag yung excitement na nararamdaman ko. Ayan guys, umaangat na tayo. Mayaman na tayo. Charot! All glass yung wall kaya't magkahalong kaba at tuwa ang napil ko habang nakatingin sa labas. Alam mo yung feeling na literal kang inaangat hindi lang ng elevator kundi ng eksena mismo, parang cinematic na slow motion. Ayan nga't bumukas na yung pinto. Malapit na natin makita ang escalator na parang tulay papunta sa langit. Kaya ayan, huminga muna tayo ng malalim at sabay-sabay nating akyatin to, ang world's highest escalator. Alam nyo ba na ang Umeda Sky Building ay hindi lang basta magarang skyscraper dito sa Osaka? Isa ito sa mga pinaka-iconic architectural landmarks sa buong Japan. Originally, plano talaga itong itayo bilang 4 na magkakarugtong na tower. Pero dahil sa economic crash noong 1990s, 2 na lang ang natuloy. Pero imbis na gawing simpleng twin tower, ginawa nila ito ng kakaibang twist. Pinagdugtong sa itaas ng 2 suspended escalator na nagtutuloy sa pagitan ng 39th at 40th floor na literal silang nakabitin sa ere. At ito ang dahilan kung bakit ito ang may hawak ng record ng pinakamataas na escalator sa buong mundo. Kaya hindi lang ito basta simpleng daanan at photo spot para makapag-picture, kundi isang aerial experience na hindi mo makakalimutan. Bukod nga sa libre at sikat na escalator ay ipapakita ko nga rin sa inyo kung ano-ano yung mga binibenta sa store na nandito mismo sa 39th floor. Pagpasok mo pa lang mapapansin mo agad yung mga souvenir items. May mga keychains, postcards, magnets, pati mga miniature models ng building para sa collectors na inspired mismo sa Umeda Sky Building. Mayroon din. May mga Japanese themed snacks at sweets na perfect pang pasalubong. Lalo na yung mga limited edition na dito mo lang mabibili. Tapos kung mahilig ka pa sa aesthetic finds, meron din silang mga mini diorama ng food stalls at sikat na street foods dito sa Osaka. Bagay na bagay talaga sa mga mahilig mag-journal o mag-display ng mga travel memories nila. Since andito na rin naman tayo, susubukan na rin natin akyatin yung mismong observatory sa 40th floor. May option nga rin pala na mag-add ka lang ng 500 yen at pwede mo na rin ma-access yung museum sa 27th floor. Pero in-skip ko na yun dahil di ko pa feel mag-museum ngayon. Actually, medyo nag-aalangan pa nga ako nung una kasi 2,000 yen din yung ticket at hindi ko pa sure kung sulit ba talaga yung binayaran ko. Alam mo yung feeling na parang baka view lang din naman sa taas tapos na. Pero at the same time naisip ko rin, nandito na rin naman lang ako. Sayang naman kung di ko itutuloy. Habang umaakit nga ako, iniisip ko kung ano ba talagang meron sa itaas. And nakita ko nga agad tong maliit na shop sa gilid na nagbebenta ng mga mini toys, souvenirs at meron ding mga heart locks. By the way, nakita ko nga din yung life-size version ng pre-sticker na binigay sa akin kanina sa entrance. May mini food court nga rin pala rito in case na maabutan ka ng pagkagutom. At gaya nga ng sabi ko kanina, may hagdan din naman talaga pero nasa tuktok na. Habang paakyat ngayon, unti-unti nang lumalawak sa paligid mo yung 360 degree view ng Osaka at pagdating sa tuktok, mararamdaman mo na agad yung hampas na malakas at malamig na hangin. Ayan nga't susubukan na nating ikutin yung buong palibot dito sa observatory. Kahit saan ka nga lumingon, puro breathtaking view ng Osaka. Mula sa mga matataas na mga building, hanggang sa mga tren at sa mga gahilerang bridge na nagdudugtong sa iba't ibang bahagi ng Osaka. At kung titingala ka pa, parang abot mo na talaga yung ulap, kaya din siguro to tinawag na Umeda Sky. Mapapasabi ka na lang talaga ng grabe. Ganito pala kaganda sa taas ng Osaka. Walang filter, walang effects, pure view at photogenic ambience lang talaga, enough na para ma-amaze ka. Sa paglalakad ko pa ngayon, nakita ko din yung spot kung saan nilalagay yung mga heart lock. Ang dami na pala, no? Iba't ibang kulay at may mga pangalan pa ng couples na nakaukit sa mismong lock. May mga stop nga din dito na nag-aalok ng photo session kung gusto nyong magpakuha ng picture gamit ang DSLR. May mga spot nga din dito na mapapahinto ka na lang talaga sandali. Yung tipong di mo mapigilang mapahinga ng malalim at namnamin yung ganda ng tanawin. Tahimik, presko at sa sobrang lawak ng view, parang nawawala lahat ng pagod mo habang pinagmamasdan mo lang yung city sa ibaba. Pakiramdam ko tuloy parang gusto ko na lang na manatili dito. Walang ibang iniisip kundi kung gaano kaganda ang mundo kapag mamasdan mula dito sa itaas. Kung kagaya mo rin ako na mahilig sa panoramic at overlooking view ng syudad, masasabi kong sulit na sulit yung 2,000 yen para sa experience na to. Iba kasi talaga yung feeling na makita mo ang buong Osaka mula sa itaas. Pero kung nagtitipid ka o medyo tight ang budget mo, okay lang din. Pwede mo pa rin ma-experience yung famous escalator sa ibaba ng libre. At kahit ilang ulit ka pang magpabalik-balik doon ay ayos lang. Gat di mo pa nakukuha yung perfect shot na gusto mo, go lang ng go. Pababa na nga ako. To be honest, ang solid ng experience ko dito sa Umeda Sky Building. Kung may naiisip pa kayong lugar, pagkain o kahit na ano pang pwede kong puntahan dito sa Japan, leave it in the comment section at baka
ayun na ang next vlog natin. Salamat sa pagsama and as always, see you sa next lakad. Bye!